Minatamis na dragon fruit naman nga ni Ho ang ating pakasam ngayong araw na ito. Ngayon lang din naman ako nakapagminatamis, kaya gagawin ko na. Namitas nga ako kami diyan ng isang araw ng dragon fruit. Nang amin matikman, hindi ganun katamis sa aming inaasahan. Bunsod na rin ho ng kakaulan dahil ang dragon fruit na ho are ay pagkakatamis. Ngayon ho ay katabang. Pero ganun pa man, ang dragon fruit ho ang isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Magandang araw mga kanayon! Tara, gawa tayo ng minatamis na dragon fruit na ngayon ko lamang gagawin. Buti palagi akong may stock ng sago at gulaman. Tamang-tama ho, yun ang dining stock na gulaman ay kulay red. Tuwa ko nga ho, at sa dami ng prutas din sa bahay, nuha ko rin yung saba at pipino. Siyempre, eme-eme, photo op muna tayo. Na mailaga ko na nga ho ang gulaman, sinunod ko naman ho yung sago. Dahil nga mamaya may bisita at may padasal, niluto ko na rin ho yan saging na minatamis. Nung isang araw nga ho ay nilaga, ngayon naman ho, para may konting twist, kung gusto nating mga Pinoy, ang sinulbot. Ang sinulbot ho ay pwede ding iulam sa kanin. Hala mga kanain, kumakain kayo ng sinulbot. Uy, masarap ito. Nung matigas na ang ating Mr. Gulaman, ginayat ko na yan ng katamtaman, hindi malaki at hindi rin maunti. Noon ho, hindi ako kumakain ng dragon fruit. Pero nung natutunan ko hong kumain ito, ay kahit araw-araw ho. Nga po pala, kapag first timer na kumain kayo ng dragon fruit, nalalin po ito ang kulay sa ating wiwi. Ang ginamit ko pang scoop diyan ay panandok namin sa asukal. Sinubukan ko ho kung magiging bilog. Kasi nga ho, wala ho akong scoop. At kung wala namang scoop, ay pwedeng gayatin na lamang. Natuwa nga lang po ako sa hulmahan. Magtagal, ginayat ko na nga po ito. At kadamihan po sa mga kabataan ngayon or kahit hindi bata, hindi po mapakain ng dragon fruit. Alam nyo kung bakit? Kasi napakarami daw po ng buto o kaya buhangin. Pero alam nyo, sa una lang yon. Kapag nakasanayan nyo ng kumain ng dragon fruit, hahanap-hanapin nyo na. Sabi ko nga, super fruit ang tawag dito. Sa mga matataas ang blood sugar, magaling itong makapagpababa. Maganda din ito sa matataas ang BP. Pag nasanay ka ng mga inito, para ka na lang nangangain ng melon o kaya ng pakwan. Nung kabataan ho namin, wala akong gantong prutas. Kaya bigla naman ako napasearch kung saan galing bansa ito. At doon ko nadiskubre na galing ito sa North, South America at sa Mexico. Ito ay native fruit doon. At tapos inintroduce nila ito sa Asia. At yun ay sa bansang Vietnam. At nang madala na nga po dito sa Pilipinas, kahit saang palengke mo makita may dragon fruit. Napakamahal nga lang po ng kilo, mapera na lang kung saksa. Na matapos kong magayad na ng gulaman at sago, nilagyan ko na nga po yan ng gatas at ng Nestle cream. Para lang ho tayo nagagawa ng mango tapioca. Konting ingredients, pero makakagawa ka na ng masarap na panghimagas. Pero kung bibilhin ko pa ho ang dragon fruit, ay hindi ho ako makakagawa ng ganito. Kaya ang pinakamainam talaga ho ay yung may tanim para tayo ho ay may maputi. Siya, tapos na pala ang aking ginagawa, ay pagkakadaldal ko naman. Nang matapos na tayo sa ating ginagawang minatamis ng dragon fruit, doon ko muna ilalagay sa balat ng dragon fruit para maganda naman ang plating. O, diba? Hindi ko talaga ho alam kung anong magiging lasa nito dahil first time ko lang kung gawin are. Siya mga kanahin, ako'y pupunta muna doon sa puno ng dragon fruit at ako'y magpipicture. At titikman ko na nga ho kung anong lasa ng minatamis na dragon fruit. Pagkagawa ko nga ho kanina, inilagay ko muna ho yan ng isang oras sa freezer. Kasi mas masarap ho at mas lasang-lasa yung pagkakakapit ng gata sa dragon fruit at doon sa sago at sa gulaman. Kaya inintay muna namin na makalamig ng maayos. At nang akin nga hong matimusan ay pasado ho sa aking panlasa. Ako lang ho talaga ay mababang magtimpla kapag gantong matatamis. O siya, kung meron dragon fruit dyan sa inyo, subukan nyo na rin. Yun lang!